Ang pamamasyal na iyon ay muling naulit hanggang sa maging palagay na ang kalooban ni Olivia kay Jack. Maligaya na sana si Olivia, ngunit nang malaman niya ang resulta ng series of tests sa kanyang inay, ay parang bumagsak ang langit at lupa sa kanyang mga balikat. Positive si inay sa HIV virus. Ayun daw ang dahilan kung bakit pabalik-balik ang kanyang lagnat. Bukod doon, mahina na ang immune system ng inay, kaya maaaring hindi lang basta lagnat ang sakit na dadapo sa kanya. Sabi ni Nelly kay Olivia, "Diyos ko, ano ang dapat natin gawin?" Matindi ang kaba sa dibdib na tanong niya sa kapatid. Gusto kang makausap ng doktor ni inay para may paliwanag daw niya sa iyo ang mga dapat gawin. Wika ni Nelly sa kanya. Bukas na bukas din ay magpapaalam ako kina Don Alfonso at Doña Susana para makausap ko ang doktor ni inay. Pilit nagpapakatatag na sabi niya sa kapatid. Kinabukasan nga ay nagpaalam si Olivia sa kanilang amo pagkatapos niyang magluto ng almusal. Malubha ba ang karamdaman ng iyong inay at ipinatatawag ka ng kanyang doktor? Nahahabag na tanong ni Don Alfonso kay Olivia. Bukas ko pa humalalaman kung ano ang tunay na sakit ni inay. Magalang na sagot niya dito. Olivia, tanggapin mo ang halagang ito bilang tulong namin sa inyong mag-iina. Hindi iyan utang kaya wala kang dapat ipag-alala. Sabi naman ni Doña Susana sa kanya bago nito inaabot ang halagang 5,000. Maraming salamat ho sa inyo. Lubog na kami sa utang na loob at hindi ko ho alam kung paano ako makakaganti sa inyo. Nahihiya at pinangingiliran ng mga luhang sabi niya sa mag-asawa. Napakabuti ninyo sa amin. Olivia, huwag mong intindihin ang mga naitulong namin. Bukal yun sa aming kalooban. Ang mahalaga ay patuloy kang lumaban sa mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Ikaw ang panganay at ikaw ang magpapasa ng lahat ng bigat na darating. Pero nandito kami at nakahandang umalalay sa iyo. Iyon ay dahil sa nakikita namin kabutihan sa iyong kalooban. Malumanay ang tinig na sabi ni Doña Susana sa kanya. Napakabuti ninyo at umaasa ho kayo na hanggang sa wakas ay nakahanda akong maglingkod sa inyong pamilya. Tanging pangako na maaari niyang sabihin sa mga ito. Lumakad ka na para maaga kang makabalik. Ngunit kung sakaling hapusin ka, ay bukas ka na lang bumalik. Wika pa ni Don Alfonso na lalong nakadagdag sa paghanga at paggalang niya sa mga ito. Nang malaman ni Jack buhat sa kanyang ama ang tungkol sa naging problema ni Olivia, ay nakaramdam siya ng habag para sa dalaga. Nagkaroon din siya ng paghangad na makatulong dito at sa hindi niya maintindihang dahilan ay nakadama din siya ng pag-aalala sa dalaga. Alam niya na tanging ito lang ang naghahanap buhay para sa ina at sa dalawang kapatid. Kaya nung may malubhang karamdaman ng ina nito ay nakasigurado siya na kailangan ni Olivia ng tulong. Inabangan niya ang pag-uwi ni Olivia upang malaman niya kung ano ang kalagayan ng ina nito. Olivia, tawag ni Jack sa dalaga ng makinig bumaba buhat sa isang pampasaherong jeep. Jack, bakit nandito ka? Tanong ni Olivia sa kanya. Hinihintay kita. Nalaman ko kay na mama at papa na ipinatawag ka ng doktor ni Aling Gunding. Bilang kaibigan ay gusto kitang tulungan kung may magagawa ako para sa iyo. Nangingislap ang mga tamatang sabi niya dito. Malubha ang lagay ni inay. Pero huwag kang mag-alala. Kaya ko pa naman. Sagot nito sa kanya. Are you sure na okay ka lang? Magsasabi ako sa iyo kung kailangan ko ng tulong. May lihim na galak ang puso nito nang malaman na nag-aalala siya rito. Muli niyang natitigan ang kagandahan nito at kahit na pinapawis at halatang pagod, ay maganda pa rin ito sa kanyang mga paningin. May dumi ba ako sa mukha at ganyan na lang ang pagkakatingin mo sa akin? Tanong ni Olivia sa kanya. Alam mo bang napakaganda mo? Pabulong na sabi niya sa dalaga habang hinahaplos ng kanyang isang kamay ang makinis at mumula-mula nitong pisngi. Hinawakan niya ang isang kamay nito at pagkatapos ay pisinsil niya iyon. Ginanti naman ni Olivia ang pagpisil na ginawa niya, kaya nakakasigurado siya na unti-unti nang nahuhulog ang loob nito sa kanya. Paano? Aalis na ako. Paalam na dito matapos siguraduhin na okay lang ang kalagayan nito. Inihatid siya ng tanaw ni Olivia at nang mawala na sa paningin nito ang kanyang sasakyan, nakisakalang ito naglakad pa uwi. Anak, anong sabi ng doktor sa iyo? Sabik na tanong ni Aling Gunding kay Olivia sa pagbungad pa lang niya sa bahay. Kung ano ang sinabi ng doktor sa inyo kahapon, ay ganoon din ang sinabi niya sa akin. Sagot ni Olivia sa nanghihinang ina. Malapit na akong mamatay at alam ko na araw na lang ang aking hinihintay. Olivia, maging matatag ka, sana ay huwag mong pababayaan ang iyong mga kapatid.
Wala na tayong kamag-anakan na maaaring tumulong sa inyo. Kaya kailangang matibay kayo sa mga problema inyong kakaharapin. Pigil ang mga luhang sabi ni Aling Gunding sa panganay na anak. Inay, huwag kayong magsalita ng ganyan. Magdasal tayo at humingi ng tulong sa Diyos. Alam ko na hindi niya tayo pababayaan at maaari pa niya kayong pagalingin. Pagpapalakas loob niya sa ina. Kailangang harapin natin ang katotohanan. Magaganap kung ano ang itinakda ng Diyos sa akin. Ngunit masakit pa rin sa aking kalooban na tanggapin ang aking kamatayan. Dahil may iiwan ko kayo na wala man lang kahit na konting pera. Inay, may konting pera pa ho ako kaya ibinili ko kayo ng mga gamot ninyo. Bumili din ho ako ng ilang prutas na kailangan ninyo para lumakas ang inyong katawan. Pigil din ang pag-iyak na wika niya sa ina. Sa susunod ay huwag ka nang bibili ng gamot para sa akin. Wala rin namang mangyayari at sayang pa ang perang ibibili ng mga iyon. Ipatabi mo na lang para pa'y pambayad kaysa sa servisyo ng punerarya para sa akin. Blanco ang ekspresyon ng mukhang wika ng kanilang ina. Dahil sa narinig na sinabi ni Aling Gunding ay hindi napigilan ni na Olivia at Chopet ang kanilang mga sarili. Napayak sila ng malakas habang si Nela ay nakikinig lang at parang walang pakialam sa mga nangyayari. Huwag kayong umiyak mga anak. Kailangang maging makatotohanan tayong lahat para hindi naman masyadong masakit ang aking pagkawala. Ayokong mag-iwan ng malaking utang ng dahil lang sa aking pagpapagamot. Wala na rin namang lunas ang karamdaman ko. Kaya dapat na nating ilan sa ibang bagay ang perang gagastusin sa pagbili ko ng gamot. Muling sabi ng kanyang ina. Pero hahaba pa ang buhay ninyo kung masusuportahan ko kayo ng gamot at mga sariwang prutas. Isa pa, hindi ko yata makakaya na panuorin na lang kayo habang unti-unting kinakain ng virus ang inyong buong katawan. Umiiyak na wika niya dito. Olivia, ikaw ang panganay at sa'yo nakaatang ang malaking responsibilidad na may iiwan ko. Kaya kailangang sundin mo ako. Ayoko nang humaba pang aking paghihirap kung mamamatay din lang ako at sana ay maunawaan mo ang ibig kong mangyari. Bagaman at labag sa kanyang kalooban ang gustong mangyari ng kanyang ina, ay wala siyang nagawa kung hindi ang sundin ito. Nagpatuloy si Olivia sa kanyang paninilbihan bulang kusinera ng pamilya Menjola at sinikap niyang kalimutan ang kalungkutan na bunga ng nalalapit na pagpanaw ng kanyang ina. Lalo namang tumitindi ang nararamdaman ni Jack para sa kanya. Pero hanggang sa mga oras na iyon, ay hindi pa rin matanggap ng binata na hindi niya maaaring mahalin ito dahil sa maruming dugo na inaakala nito na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Araw ng linggo, muling sumama si Olivia sa pamamasyal kay Jack. Nais niyang maging masaya kahit na paminsan-minsan upang magkaroon siya ng sapat na lakas ng loob para gampanan ang kanyang tungkulin sa mga kapatid. Mabuti naman at pinakunlakan mo ako ngayon. Medyo matagal-tagal na rin magbuhat ng huli tayong magkasama sa pamamasyal. Sabi ni Jack sa kanya habang magkahawak kami silang naglalakad sa park na dati nilang pinupuntahan. Jack, nais kong malibang sa araw na ito upang makalimutan ko ang lahat ng aking mga problema. Malungkot na sabi ni Olivia sa binata. Huwag ka nang malungkot. Nandito ako para umagapay sa lahat ng iyong mga suliranin. Masuyong wika nito na humaplos naman sa kanyang puso at damdamin na naghihirap ng mga sandaling iyon. Hindi siya tumutol ng yakapin siya ni Jack. Nadama naman ang binata ang init at lambot ng kanyang dibdib na umantig sa buo nitong pagkatao. Hinili sa iyo sa ang publing lugar at pagkatapos ay mas pusok nitong hinalikan ang kanyang mga labi na basal at walang mumang. Sa simula ay patutudyo-tudyo lang ang ginagawa ng mga labi nito upang turuan ng kanyang matamis na mga laban na dapat gawin. Ngunit nang madama nito ang kanyang pagganti, ay sinakop ng mapang-angkin nitong mga labi ang kanyang buong bibig upang ipadama ang init na nadarama nito ng mga sandaling iyon. Para naman siyang tinatangay sa dako paroon, kaya nagawa niyang pantayan ang init ng mga halik nito. Olivia, napakaganda mo at gusto kita. Bulong nito sa kanya habang patuloy ito sa paghalik sa kanyang mga labi, pisngi at leeg. Jack, tama na. Baka may makakita sa atin. Bigla ang dating ng takot na sabi niya sa binata, sapagkat may nadama siyang kakaibang init sa pamamagitan ng mga halik at yakap nito sa kanya. Olivia, hindi mo ba ako gusto? Tanong nito habang patuloy ito sa paghalik sa kanyang leeg na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kiliti. Jack, please tama na. Muling pakiusap niya dito. Tumigil nga si Jack sa paghalik nito sa kanya, ngunit mahigpit naman itong hinawakan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay mabilis itong naglakad pabalik sa sasakyan nito na nakaparada sa hindi kalayuan sa kanila. Jack, huwag kang magalit sa akin. Natatakot lamang ako na may makakita sa atin at akalain na isa akong kalad-karin.
Sabi ni Olivia sa binata nang makasakay sa kotse nito. Olivia, gusto kita at huwag mo sana akong biguin dahil malapit na akong mabaliw kapag hindi ka naging akin. Buong-buo ang tinig na wika nito. Pagkasabi noon, ay muli siyang niyakap at hinalikan nito. Pagkatapos ay naramdaman niya ang paglilikot ng mga kamay ng binata sa masaselang parte ng kanyang katawan. Gusto ng kanyang katawan ng halik at haplos ni Jack. Maging ang kanyang damdamin ay walang pagtutol. Ano man ang gawin nito sa kanya. Jack, huwag. Pakiusap niya dito matapos siya nitong mahubaran. Subalit bigyan na si Jack sa lahat ng kanyang mga pakiusap. Ganat na itong tinalo ng paghahangad sa kanyang kagandahan hanggang sa makuha ng binata ang pinag-iingatan niyang karangalan. At sa puntong iyon ay para itong nagising sa mahimbing na pagkakatulog. Ako ang hindi na ito nagawang ituloy ang sasabihin. Ikaw nga, at hindi ko pinagsisisihan ikaw ang unang lalaki sa aking buhay. Balit naganap ito sa maling panahon. Lumuluhang sabi niya kay Jack, ang lalaking una niyang hinangaan, unang inibig at unang nakaangkin sa kanyang pagkababae. Biglang nakadama ng panghihina si Jack matapos itong malaman na siya ay isang babaeng malinis at walang bahid dumis. Ayusin mo ng iyong sarili at uuwi na tayo. Utos na sa kanya matapos ang mahigit isang oras silang pagkakulong sa loob ng kotse nito. Jack, paano ako ngayon? Lakas loob na tanong niya sa binata dahil matapos ang naganap sa kanila ay alam niya na kapwa na sila may pananagutan sa isa't isa. Olivia, noong una pa man kitang makita ay naligalig na ako sa kagandahan mo. Hindi ako mapalagay at palaging ikaw ang nasa aking isipan. Kaya ngayong may namagitan na sa atin ay mag-boyfriend na tayong dalawa. Simpleng sagot nito sa kanya. Wala ka bang ibang sasabihin sa akin? Gusto kita at alam ko na gusto mo rin ako. Ano pa ang gusto mong sabihin ko? Ang nais ko lang malaman ay kung ano ang katayuan ko sa buhay mo ngayon. Mag-boyfriend tayong dalawa at hanggang gusto natin ang isa't isa ay magiging masaya tayo. Hindi ba dapat malaman ng mga magulang mo ang nangyari sa atin? Olivia, pareho natin ginusto ang naganap at labas sa usapan ng ating mga magulang. Basta gano'n na lang ba? Alalahanin na babae ako at malaki ang nawala sa akin. Hindi kita pinilit at nagustuhan mo rin naman ang aking ginawa. Hindi ba? Ganyan ba kababa ang pagkakakilala mo sa akin? Wala bang halaga sa iyong namagitan sa amin? Wala akong iniisip na masama. Ang akin lang ang pabayaan mo munang lumalim ang nararamdaman ko para sa iyo